Hello mga kapatid. Nako, salamat sa Panginoon. Nakita ulit tayo sa umagang ito. Hindi ko alam kung magandang panahon sa inyong lugar. Sa amin makulimlim sa Bacolod. Samahan tayo ng Panginoon Diyos mga kapatid sa maghapong ito ng Huwebes. Uh, maraming salamat dahil napakabuti ng Lord sa ating mga buhay mga kapatid. Opo. Talagang kung isipin mo, no, yung kabutihan ng Diyos ay naandyan sa ating mga buhay. And we would like to thank the Lord sapagkat napakabuti ng Panginoon Diyos sa atin. Alright, nandiyan na si kapatid na Apple. Tayo po ay magsisimula na. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Naka-Brad kasama si Brad Calix at si kapatid na Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti para sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay araw ng Huwebes sa buwan ng Enero 2025. Sa oras na ito, makasama natin si Sister Apple para pangunahan po tayo sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for Today. Magandang umaga, Apple. Magandang umaga, Kabrad, at sa lahat ng mga nanonood na sa atin. Sisimulan na po natin ang ating programa sa panalangin. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only Son, the begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Today is January 2, 2025, Thursday. We celebrate the memorial of Saint Basil the Great and Gregory Nazianzen, bishops and doctors of the Church. The story and history of Saint Basil the Great. Basil was born in Asia Minor. Two of his brothers became bishops, and together with his mother and sister are honored as saints. He studied with great success at Athens, where he formed with Saint Gregory Nazianzen the most tender friendship. He then taught oratory, but dreading the honors of the world, he gave up all and became the father of the monastic life in the East.
The Arian heretics, supported by the court, were then persecuting the church, and Basil was summoned from his retirement by his bishop to give aid against them. His energy and zeal soon mitigated the orders of the church, and his solid and eloquent words silenced the heretics. On the death of Eusebius, he was chosen bishop of Caesarea. His commanding character, his firmness and energy, his learning and eloquence, and not less his humility and the exceeding austerity of his life, made him a model for bishops. When Basil was required to admit the Arians to communion, the prefect, finding that soft words had no effect, said to him, "Are you mad, that you resist the will before which the whole world bows? Do you not dread the wrath of the emperor, nor exile, nor death?" "No," said Basil calmly. "He who has nothing to lose need not dread loss of goods. You cannot exile me, for the whole world, earth, is my home. As for death, it would be the greatest kindness you could bestow upon me. Torments cannot harm me. One blow would end my frail life and my sufferings together." "Never," said the prefect, "has any one dared to address me thus." "Perhaps," suggested Basil, "you never before measured your strength with a Christian bishop. The emperor desisted from his commands. Basil Basil's whole life was one of suffering. He lived amid jealousies and misunderstandings and seeming disappointments. But he sowed the seed which bore goodly fruit in the next generation, and was God's instrument in beating back the Arian and other heretics in the East, and restoring the spirit of discipline and fervor in the Church. He died in 379 and is venerated as a doctor of the Church. All right. Let Apple, us meron ka bang... offer Let us offer one Our Father for the desires and intentions of everyone, also for the protection and healing of all those who are sick. Our Father, who art in who art in heaven, heaven, hallowed be thy be name. thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come. thy will be Thy done will be on earth done as it on is earth. in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our Was trespasses, trespass as we forgive those who trespass against against us. us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us evil. from Amen. evil. Amen. Saint Basil the Great, pray for us. Pray for In the us. name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Apple, meron ka bang anunsyo sa inyong parokya at mga kapatiran na pwedeng i-shout out today? Sige, just go ahead. Yes. Una sa lahat, gusto kong i-shout out ang aming parish priest dito sa Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan, kay Father Farley Santillan. Sa lahat ng mga church workers, sa ating PPC President, si Ma'am Miriam, magandang umaga and God bless po. Happy New Year sa lahat. Ganun din sa ating mga altar servers na masugid na nanonood sa inyong programa araw-araw. Sa ating pong announcement, ang misa po sa starting this Sunday ay magiging 6 o'clock sa umaga. May 8 o'clock na mass din po sa umaga, pero doon po sa Vista Alegre para sa mga kapatid natin na malayo sa ating parokya. At isang 10 o'clock na mass din. Instead of 9:30, magiging 10 o'clock na po. So, isang 6 o'clock
8 o'clock at 10 o'clock sa umaga. Sa hapon naman po, ang Mass natin kada linggo ay instead of 5:30, magiging 5 o'clock na po para mas maaga po ang ating misa. So, ayun lang po. At maraming salamat din at sa lahat ng panalangin, dasal at sa ating mga prayer warriors, sa Latin Rosary Missionaries, kay Sis Cheche at kay Sis Angel Amoma na palaging nanonood sa atin. Ayan, maraming salamat sa panonood. God bless everyone and Happy New Year pa din. God bless you, Kabrad. Maraming salamat. Alright, maraming salamat kapatid na Apple. Yan po si kapatid na Apple na kasama natin regular po yan from Monday to Friday at siya po ay bahagi ng Immaculate Conception dyan sa lugar ng Bakyas. At shoutout ulit sa kanyang parish priest na si Reverend Father Fardley Santillan. Magandang umaga sa buong pamilya, kapatid na Apple. Magandang umaga sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga patuloy nakikibahagi po sa ating broadcast. Salamat, Monching Lacuarin Salon. Magandang umaga, bro. Kay Rick Del Llosa Garzuta, kay John Paul Ruby, maraming salamat. Kay Junior Coronel, watching from Buhangin, Davao ba ito? Oo. Kay Father Judicial Tabiliran, God bless, sabi ni Junior Coronel. God bless, bro. Kay Yam Timontejo, good morning, Brad Calix, God bless. Sa buong pamilya ninyo, kapatid na Yam, sa inyong parish priest, magandang umaga po. Good morning din sa aking kapatid na si Fred Al Manlangit Calixtro. Tol, good morning ha. Salamat sa buong natin dyan. Pagbati po, muna tayo. Binabati ko yung aking mother, si Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Rizal, si Eloisa, si, si Fred Al, itong kasama natin ngayon, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, good morning, si Buddy, si Bimbim, si Paulo, na kanyang anak, at ganoon din si Picoy. Magandang umaga rin kay Rox, kay Esme, sa kanilang mga anak, kay Julie, kay Ronly, andyan sa bahagi ng Pagasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Sheila. Magandang umaga sa inyo dyan. Ganoon din kay Theo Joe Calixto sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga, Theo. Bishop Patricio dito sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop, kay Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kapariang kasama po nila, si Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat po ng mga staff, kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35. Magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod. God bless, Padre. Catholic Faith Defenders sa Bacolod, pagbati kay Doc Ray Entilla sa buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, kay George Quiles, ang Secretary, at si JB Akma, ang Treasurer, kay Al Nagtapon Manila, magandang umaga rin, bro. Doon din sa Granada, kay bro Herald Deloso, Presidente, kay Pepito Barbon, Gem Essentialis, kay Rod, kay Rex, at sa iba pa natin tropa dyan. Sabi ni Apple, magsisimula na po ang ating prayer room mamaya alas 8:30. Alas 8. Sa mga gustong sumali, message lang po kay Brad Calix. Yan, okay. Kay Reverend Father Darwin Gitgano, magandang umaga po. Padre, pagaling po kayo. Sa buong tropa ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Do, magandang umaga. Siyempre, si Bro Noe Dora, magandang umaga po. Kapatid, saan man ho kayong lugar ngayon, alam ko na sinasamahan kayo ng ating Panginoon Diyos. Pagbati sa ika-4 na Bishop ng Tarlac, kay His Excellency Roberto Calara Malyari po, mula kay Benson Nomer Manzano. God bless po, Bishop Malyari.
Pagbati rin kay Ate Mama Neng Uy at kay Mama Len Micabel from Kuya Chubby Martin Uy. Magandang umaga po. Gusto ko rin batiin yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Bahagi po ng Bacolod, si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga sa inyo. Yung aming seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Good morning. Ganun din kay Sister Malu, ang Pastoral Council, si Bro Bernardo Apoyon and Company. Magandang umaga po. Kay Mike Sarat, magandang umaga bro at sa lahat ng mga staff natin dyan sa office. Sa overseas, sa pagbate kay Sosimo Inodio Jr. mula dyan sa Ireland. Good morning bro sa buong pamilyang Inodio. Kay Angel Amoma dyan sa Japan, good morning. Kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA. Elinita Biliete, dyan sa Greece. Kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Ta Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Robines Umpad sa Silesi, Italy. Bobby Taruk, bro, magandang umaga. God bless. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito. Kay Romel Parado ng Italy, kay Arturo Pagarpatan sa Ghana, at kay Rego Perocho dyan sa Kuwait. Mga overseas po natin yan na nakikinig sa ating broadcast. Maraming salamat po. Sa binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy, magandang umaga po sa inyo. At kay Bro Pams Gonzales, John Englis, sa All for Jesus Life Ministry po, kay Bro Johnny Bigay, kay Willie Canseco, kay Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa mga kapatiran dyan sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy at sa All for Jesus Life Ministry. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali o gabi. Mga kapatid, God bless. Salamat po sa inyong ministeryo, sa inyong pananalangin para sa kabrad na broadcast. PESMA Plus dyan sa Israel. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Salamat sa inyong patuloy na pananalangin. Gusto ko lang din batiin ang mga sharers natin, ang babaeng Katoliko, salamat, Joseph Zenimi ng Alcantara, Cebu, kay Ems Aspe Sagales, Cavite City, kay Rick Del Diosa Garsuta, shoutout daw kay Father Rafi and Father Ludi ng St. Francis Xavier, Paris, Malapatan. Kay Darling May Peñaflor, si Bonga, Corazon Gagi sa Davao City, Joseph Anyabieza, Buenaventura Bohol, Ariel Berhis, Meg Lobrido, Lomongo, Curapao Heson, Jessica Arcay Torrente, kay Luciano Torrente, salamat. Timbal Oni Bahian, kay Sabior Gabriel Enteng Narem, salamat po. Sa Catholic Faith Defender, kay Resty Balyos Carolino, Oliver Catol, Getaruelas, Napunta Prinsesa Cebu City, at sa Our Lady of Fatima. Okay, yung kalahati naman mamaya po. Mga kapatid, tayo po ay dadako muna dito sa, may binanggit si Apple kanina, no? Na si Saint Basil the Great at si Gregory Nazianzen. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko eh. Sila po yung mga bishops and doctors of the church. Pag sinabing bishop, nangangalaga ho ito, no? Ang mga simbahan. At pag sinabing doctors, hindi ho sila mga doktor na pisikal. Ibig sabihin yan, mga theologian ho. Sila yung mga pagdating sa doktrina, aral na simbahan. Yun po yung title na binibigay natin pag sinabing doctors of the church. Mga aral na tao ito. Pagdating sa doktrina ng simbahang Katoliko ay sila ho ang nangunguna dyan. Opo. Mga kapatid, ang January po is the month of the most holy name of Jesus. Wala ho tayo ibang pangalan pwedeng itaas kapag ganitong buong buwan ng Enero. Now, hindi natin sinasabi Enero lang. All throughout the year ng 2025, dapat bida lagi si Jesus. So, sabi ko nga kahapon sa broadcast, si Jesus ang bida, pangalawa yung kanyang ina. Magkasama po lagi yun. Di pwede paghiwalay yung mag-ina.
Lagi nandun sa eksena si Mama Mary, no? Si ang ating Blessed Virgin Mary. Si Jesus ang sinasamba, si Mary hindi ho natin sinasamba si Mary. Hindi po Diyos si Mary, okay? Nililinaw po natin 'yan. Ang Diyos si Jesus. Member po siya ng Godhead o ng Trinity. Si Mary, malaki ho ang papel sa kaligtasan ng tao. Lumalapit tayo kay Mama Mary. Pero ang pinakabida pagdating sa kaligtasan and everything ay ang ating Panginoong Jesucristo. January is the month of the most holy name of Jesus. Para po sa ating Pope Francis na pinangangalagaan po ang 1.390 billion ng mga Catholics worldwide. Malaki ho yung kanyang responsibility upang patuloy na ibida ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mabanggit ko lang mga kapatid, bago tayo dun sa gospel natin, na itong unang Huwebes, ito'y isang devotion para sa isang santo na ang pangalan din ho ay si Saint Jude. Ito ay araw, itong Huwebes na ito isang devotion para kay Jude, Saint Jude. Siya po ang patron saint o patron saint of hope. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Parang katapusan mo na ba to? Enero pa lang, parang feeling mo, December 31 na, 2025. Lapit ho tayo dito kay St. Jude. Siya po yung patron saint of hope and impossible. Mga bagay-bagay na tila bagay imposible, lapitan natin ito si St. Jude. Ito maganda sa Katoliko, no? Kompleto tayo Kompleto tayo pagdating sa pinaniniwalaan natin. We have the sacred scripture. Meron tayong sacred tradition. Meron tayong magisterium. Sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, tapos na. Hindi na kailangan ng private interpretation. Kompleto na tayo. Tapos meron pa tayo kay Mama Mary, the Blessed Virgin Mary. Meron tayong mga saints na pwede nating lapitan sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong founder ng simbahan natin, si Jesus Christ. Meron tayong tamang doktrina. Saan pa tayo pupunta? Mariby Cabato Largo, magandang umaga ate. Salamat po, God bless sa buong pamilya. Etong si St. Jude na patron saint of hope and impossible. Bahagi ito ng mga apostol ng ating Panginoong Yesus. Ano maganda sa kanya kay St. Jude? He preached the gospel with great passion. Majority ho ng mga alagad ng Panginoon Diyos naging martir Isinakripisyo ang buhay sa kabila ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. He preached the gospel with great passion. Para sa kanya yung ipangaral mo ang mensahe patungkol kay Jesus ay passion niya ito. Ito yung lagi niyang ginagawa. Pag hindi niya ginawa to, nanghihina siya probably, di ba? Passion ito At kadalasan sa mga most difficult circumstances, sa mga nasa peligrong pagkakataon na andun si St. Jude, nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Now, through the power of the Holy Spirit, yung kanyang pangangaral ay base sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At nakikita niya na may mga pagbabago bilang epekto ng kanyang pangangaral sa mga tao. Yun po naman ang gustong makita ng ating mga bishops, ng ating mga kaparian, na sa kada homily po nila ay merong mangyayari na pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, yan po si St. Jude, the patron saint of hope and impossible. He preached the gospel with great passion, often in the most difficult circumstances. Tayo ho ba sa isang banda ay katulad ni St. Jude? Meron po ba tayong pag-asa? O nawawalan ka ng pag-asa? Maraming imposible para sa iyo. Lumapit ka sa santo na ito. Humingi tayo ng panalangin kay St. Jude. At trabaho din natin katulad ni St. Jude na mag-share ng gospel, magkwento. Hindi ho kaya ng pareho lahat yan May pananagutan po tayo na magkwento ng ebanghelyo sa ibang tao. Hanggat may
opportunity po tayo, magkwento tayo. Mga kapatid, yan po si Saint Jude, the patron saint of hope and impossible. Now, ngayon dadako po tayo sa ating gospel. Sa ating gospel, John chapter 1. Ito po ay patungkol kay John the Baptist, verse 19 up to 28. I'm reading from Good News Translation. Ang sabi rito mga kapatid, the Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John to ask him, "Who are you?" Now John did not refuse to answer but spoke out openly and clearly saying, "I am not the Messiah." Babaeng Katoliko, maganda umaga po. "Who are you then?" they asked. "Are you Elijah?" "No, I am not," John answered. "Are you the prophet?" they asked. "No," he replied. "Then tell us who you are," they said. "We have to take an answer back to those who sent us. What do you say about yourself?" Now John answered by quoting the prophet Isaiah. Sabi ho ron, "I am the voice of someone shouting in the desert, make a straight path for the Lord to travel." The messengers who had been sent by the Pharisees then asked John, "If you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet, why do you baptize?" Ano po sagot ni John? Now John answered, "I baptize with water, but among you stands the one you do not know. He is coming after me, but I am not good enough even to untie his sandals." Now last verse, sabi ho, all this happened in Bethany, on the east side of the Jordan River, where John was baptizing. Now tingnan nyo yung i-picture nyo yung eksena nito. Nangyari po ito doon sa lugar ng Bethany sa east side of the Jordan River. May tubig na rumaragasa. At sinabi ng nagkukwento na si John na ang kanyang trabaho po ay magbaptize, hindi lang mangaral, kundi siya ay magbaptize. Kaya nga ho yung salitang John the Baptist, yung mga hindi ho aral na Baptist, sinasabi nila si John daw ay Baptist. At pinapangalanda kanila si Jesus daw ay Baptist. Lumalabas po na kultik ang mga pastor na ito kapag pinagdiinan nila na si John ay isang Baptist. Therefore, kung si John ay Baptist, siya ang nagbaptize sa kanyang pinsan na si Jesus. Therefore, si Jesus ay Baptist. Mga kapatid, sa 37 taon ko na pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ho sumagi sa isip ko yan. Ang Baptist po ay denomination. Isa sa pinakamalaking denomination sa buong mundo, ang Baptist. Especially ang Southern Baptist, kung saan ako galing. Naging Southern Baptist ako, nag-aral ako dyan. Nag-graduate tayo dyan sa Southern Baptist School of Theology sa Makati, extension ng PBTS Baguio na seminary po namin. Naging Fundamental Baptist po ako for 10 years. Doon po ako naordinahan, year 2000. Naging bahagi rin po ako ng Conservative Baptist. Naging volunteer minister po tayo ng Green Hills Christian Fellowship dyan sa Rizal, sa Taytay, for 2 years and a half. Except Bible Baptist. May mga grupo ng Baptist na sinasabi, si John ay Baptist. Mali po. At maling-mali na sabihin po nila na si Jesus daw ay Baptist. Marami kayong maririnig niyan. Baka may mga kaibigan ho kayo na Baptist. May isang grupo ng Baptist sa Pilipinas na pinangangalandakan nila na si Jesus daw ay Baptist.
Wala ho eh. Mali po, sablay po yan eh. Opo, kultik po yan na turo. O, delikado po yan. Okay, nagpapaniwala sa kanila. Pipito Barbon, maganda umaga bro. Mga kapatid, etong binabanggit natin ito ay, sabi nga natin, Thursday before Epiphany. Mga kapatid, ano po ba itong Epiphany na ito? Na kung pupuntahan nyo si Google, ang Epiphany po ay sinasabi niya na ito ay galing sa Greek na salita na epiphania na ang ibig sabihin ay appearance or manifestation. Ang pagpapakita, yan po yung ibig sabihin ng epiphany. Na ito ho ay tumutukoy doon sa pagpapakita ng ating Panginoon sa mundo. The manifestation o yung pagpagahayag, the manifestation of Jesus Christ to the world. Ito rin ho ay tinatawag natin na the Feast of Epiphany o may tawag din tayo na Theophany or Three Kings Day, mga kapatid. Idinagdag pa ni Google na itong Epiphany po ay it is an experience of a sudden and striking realization. Generally, ang sabi niya, the term is used to describe a scientific breakthrough or a religious or philosophical discovery. Now, simply put, epiphany, ito yung pagpapakita. Ito yung paghahayag. Dito po sa ginawa po ni John the Baptist, inihanda po niya ang daan para sa kanyang pinsan na si Jesus. Nauna siyang isinilang, ilang buwan lang ho pagitan nila eh. Ilang buwan lang din ho ang pagitan. Now, meron ditong ilang questions na kung mamarapatin po ninyo ay bigyan natin ng pansin. Dito po sa eksena na ito ay binabanggit po dyan yung mga Jewish authorities na galing po sila ng Jerusalem. Ang Jerusalem po kasi noon ang pinakasentro pagdating sa religious life ng mga Hudyo. Ang relihiyong Judaism ay naando na bago introduce ni Jesus yung Christianity, na yung Christianity na yan eventually na yung Catholic Church na hindi ho matanggap-tanggap ng karamihan sa panahon natin. Meron pong ilang tanong kay John the Baptist. Number one, who are you? Now, it is a question of identity. Bakit itong Jewish authorities na ito, itong mga Pariseyo na ito ay nagpunta doon kay John the Baptist? Dahil kumalat na yung balita na merong isang tao, isang lalaki na nangangaral, ibinibida yung Mesaya. Siyempre, itong mga religious people na ito, nagulantang ito eh. Meron ng umeeksena, dapat sila yung bida na maraming tao dapat ang pupunta sa Jerusalem para sila yung puntahan. Pero hindi na. Umeksena si John the Baptist, nangangaral tukol sa kingdom of God at nagbabaptize. Na-alarma to, sabi nila, who are you? Sino ka ba? Na it is a question of identity. Ang sabi ng Bible, John did not refuse to answer. Sabi niya, I am not the Messiah. Inunahan niya na kagad. Itong inquiry ng mga tao na ito, who are you? Sino ka ba? Nasabi niya kagad, I am not the Messiah. Na kung tinatanong ho kayo, who are you? Kino-question po ang inyong pagkatao, yung ating identity. Now, simple lang naman ho yan eh. Pag tinatanong po tayo, who are you? Simple lang. Kung tayo po ay legit na Katoliko, I am a child of God. Na pag sinabing legit na Catholic, na baptize ka, may sacrament of baptism ka, dumaan ka sa sacrament of confirmation, at may Eucharist ka. Yun po yung legit na Katoliko. Dumaan ka ron sa proseso na yon. Nabinyagan po kayo, na-confirm kayo ni Bishop, at yun sa Eucharist.
legit po tayo. Now, liban doon, who are you? Sasabihin kay Ate Marivic Largo, who are you, Marivic? Who are you, Pipito Barbon? Who are you, Annalyn Calixtro? Now, pwede naman sabihin po, nung may bahay ko, I am a teacher, a secondary teacher. Pero pagdating sa spiritual na aspeto, ang sagot natin, I am a child of God. Yun po yung pinaka-identity natin. Pwede mo sabihin din, pangalawa, I am Christian. I belong to a Catholic Church na yung founder ay si Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. I am not the Messiah, sabi ni John the Baptist. Sabi nila, are you Elijah? Sabi niya, I am not. Are you a prophet? Sabi niya, no. No, pangalawa pong tanong sa kanya, what do you say about yourself? What do you say about yourself? Ano sagot ni John the Baptist? I am the voice of someone shouting in the desert. Napansin ninyo, it was a quotation from the prophet Isaiah. Meaning, hindi pa naisisilang si John the Baptist ay meron ng hula sa kanya na merong isisilang na lalaki na ang pangalan ay John na siya ay magbabaptize. So kinote niya ang propeta na si Isaiah na ito'y tumutukoy naman talaga para sa kanya. Sabi ni John the Baptist, I am the voice of someone shouting in the desert. Make a straight path for the Lord to travel. I am the voice. I am just a voice. Mga kapatid, lahat tayo meron tayong bibig, di ba? At nagsasalita tayo most of the time. Sa isang araw, maraming mga words na lumalabas sa ating mga bibig. Ang majority dyan hindi maganda, ang ibang porsyento dyan ay maganda. Pero pagdating kay John the Baptist, yung kanyang pinakamisyon, it was prophesied in the Old Testament, nangyari ho yan, isinilang siya sa isang makadiyos na pamilya. Kasi yung tatay niya, priest, taong simbahan, may takot sa Diyos. At nung siya'y isinilang, ginampanan niya. Siya po ay forerunner ni Jesus Christ. Nauna kay Jesus na kanyang pinsan, ang kanyang trabaho, ihanda yung daan na lalakaran ng kanyang pinsan na siyang tinatawag na tagapagligtas. Jesus means Savior. I am the voice of someone shouting in the desert. At ang kanyang mensahe, make a straight path for the Lord to travel. Mga kapatid, tayo bilang Katoliko. Now, hindi mo kinakailangan maging John the Baptist. Siya po'y nasa disyerto. Yung kanyang kinakain po mga pagkain doon sa disyerto. Pero yung pinaka-essence nito, yung magsalita ka para kay Jesus, importante. Patay na si John the Baptist, pinutulan nga po siya ng ulo dahil po sa isang sayaw. Di ba? Sabi nung hari, nung sumasayaw na yung isang dalaga, anong gusto mo? Hilingin mo, maski nakalahati ng kingdom, bibigay ko sa'yo. Punta siya sa kanyang nanay, sabi niya, Ma, ano ba hilingin ko sa hari? Galit na galit yung nanay niya kay John the Baptist. Mantakin mo, sabi nung nanay sa anak i-request mo yung ulo ni John the Baptist. Nung panahon na yun, nakakulong si John the Baptist. Kinulong po siya. Now, ayaw man gawin ito ng hari nung panahon na yon, pero dahil sa kanyang salita, may palabra de honor siya. Masakit man niyang gawin yon para kay John the Baptist kasi kilala niya si John the Baptist, matinong tao talaga to Ipinadala talaga to ng Diyos Bagamat nakakulong, wala siyang magawa. Para sa kanya, gusto niyang pigilan yon pero wala siyang magawa. So,
Sa madaling salita, pinapunta yung berdugo ron sa bilangguan at paglabas, dala-dala na yung ulo ni John the Baptist. Bro Mario, tala tayo. Magandang umaga ho. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, we have the responsibility to share the gospel. Tayo yung may tunay na gospel, mga kapatid. Kompleto yung gospel natin. Yung I believe, yung Apostles' Creed, yung Nicene Creed na yan. Di ba meron tayong 12 articles sa Apostles' Creed? Daw hindi lang ho yan dapat alam natin. Meron tayong responsibility na to share the gospel. Di ba? Ikwento natin ang Panginoong Yesus. Kaya lang, minsan, napaka-hesitant ang Katoliko eh. Ibis na ikwento ang Panginoong Yesu Kristo, yung ibang tao yung kinukwento natin, di ba? Success natin ang kinukwento natin. Palitan nyo na ho yan, ito 2025. Kung magmamarites lang po kayo, imarites nyo si Jesus. Na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Yesus. Importante na ang isang tao ay mabinyagan, ma-confirm siya ng bishop, maging bahagi ng Eucharist, at maglilingkod sa Panginoong Yesus na katulad mo, na meron kang apostolate. Mga kapatid, importante ito. Maging katulad tayo ni John the Baptist na merong misyon sa maraming tao. May kamag-anak ka ba, kaibigan, mahal mo sa buhay, na wala pa sa Panginoon? Now, hindi po trabaho ni Bishop yan, napuntahan yan sila. Hindi yan trabaho ni Father, napuntahan lahat yung mga kaibigan mo. Limitado yung pare sa kanyang magagawa. Hindi yan sila katulad ng mga pastor. Nung ako'y pastor pa, yung mga na bisita po namin, kinabukasan po, binibisita yon. Lunes, bakasyon po yan ng mga pastor pag Lunes Day off namin yan. Doon kami nagbibisita, especially pag weekends, pag Sabado, binibisita namin. Pag Sunday po, kung wala kaming gawain sa hapon, we spend that sa visitation. Kaya mostly ng mga tao sa amin, kilala namin kung ano pinagdadaanan nun Unlike sa mga kaparian natin, sa sobrang dami ng parishioners, hindi na ho nila maalala yung pangalan yan. Kung meron tayong 4 na parang iba't ibang services sa maghapon pag Sunday, hindi na ho kilala ng buong pari yan. Hindi na po. Hindi na po nila kilala yan. Now, kayo, kilala natin, di ba, yung mga kaibigan natin dumadalo sa ganitong particular na service, palagay mo, hindi pa malinaw sa kanya ang salita ng Diyos, puntahan natin. Hindi mo kinakailangan maging katekista para gawin yan. Although makakatulong yung pagiging katekista mo. Pero yung basahin mo lang itong Catechism of the Catholic Church, maging kabahagi ka ng Catholic Faith Defenders, malaki po yung may tutulong yan para ma-articulate mong i-share ang salita ng Diyos ng maayos. Nakakatulong po yun. Ang sabi una, who are you? It is a question of identity. Tapos sinasabi rito, what do you say about yourself? Tapos may tanong pa dyan sa verse 21 na, are you a prophet? It is a question of vocation. Propeta ka ba? Sabi niya, hindi. Now, ika-4, hindi ka pala, di ba sabi ron? Hindi ka naman pala Messiah. Hindi ka naman pala si Elijah. Hindi ka naman pala propeta. Ang pang-4 na tanong ng mga religious people na to kay John the Baptist, why do you baptize? Now try to imagine, nandun sila sa river, sa Jordan River. Pumunta doon yung mga religious leaders na to, yung mga pariseo na to. Inutusan sila actually. Imbestigahan itong si John the Baptist. Una, who are you ang question nila? The question of identity. Tapos, are you a prophet? The question of vocation. Ito, nasa ika-4 tayo. Why do you baptize? It was a question of authority.
Now, why do you baptize? So, preacher siya, preacher. Si John the Baptist ay preacher, mangangaral po siya. Pangalawa, nagbabaptize po siya. Yung mga tao nung unang panahon, para maipakita nila yung kanilang genuineness, yung pagiging authentic, yung pagiging totoo. Ang ibig sabihin na sila ay magpapabautismo, pagtalikod po yun sa religion ng Judaism. Dahil yung nag-i-exist na yung religion Judaism eh. Di ba may Mosaic law sa panahon ni Moses? Tapos eventually nabuo yung religion na Judaism. Bago introduce ni Jesus yung Christianity ng malaunan, yan po yung Catholic Church na siya yung founder. Now, why do you baptize? Sabi kay John the Baptist. It was a question of authority. Now, ang sagot niya, hindi niya sinabi na, oh, well, I baptize because I am a Baptist. Hindi po. Kaya po, mali po yung grupo na sinasabi nila na ito si John the Baptist ay Baptist. Nagbaptize siya kay Jesus. Therefore, kung si John the Baptist ay Baptist, binaptize niya si Jesus na kanyang pinsan, therefore si Jesus ay Baptist. Kalokohan po yan eh. Walang ganyan eh. Mali pong interpretation yan. Yan po yung problema sa private interpretation. Rod Nicolas de, magandang umaga bro sa buong pamilya. Why do you baptize? Ang sabi niya, I baptize with water. But among you stands the one you do not know. Pinapahiya niya rito yung mga pariseyo, yung mga religious people. Pero merong darating sa paligid nyo, hindi nyo siya kilala. At ang sabi ni John the Baptist, he is coming after me. Ginagawa niya yung trabaho niya, inihahanda yung dadaanan ng Panginoong Yesus. At ang sabi niya, he is coming after me. Pagkatapos ko, may susunod, mangangaral din. At ang sabi niya, but I'm not good enough even to untie his sandals. Alam po ba ninyo ang gumagawa nito na yung nag-aantay ng sandals? Yung mga servants. In our context, ito yung mga yaya. Ito yung mga alipin. Ang sabi ni John the Baptist, hindi ako worthy na to become his servants. Doon niya inihahanda itong si Jesus sa magiging role ni Jesus later on. Ibinaba niya yung kanyang sarili, dapat maitaas, ma-exalt si Jesus Christ. As I close mga kapatid, so what? Sinasabi mo, anong pakialam ko dyan, Brad Calix, sa sinasabi mo? Anong paki ko dyan? Mga kapatid, may mga tao na magtatanong sa ating identity. Huwag po tayo mahiya na sabihin na kayo po ay Katoliko. No, be sure pag sinabi natin that I am a Catholic, kabuntot kasi niyan, yung identity na yan, hindi lang yung doktrina, kundi yung buhay natin. Hindi mo pwedeng tanggalin yung doktrina sa kabuhay. Magkasama po yun. Hindi pwedeng doktrina tayo magaling lang. Ang sabi ko nga po sa inyo, tama yung simbahan natin kasi ang founder si Jesus. Check. Tama yung ating doktrina. May Catechism of the Catholic Church tayo. Yung 3 pillars natin, Sacred Scripture, Tradition, Magisterium. Check. Okay tayo. Hierarchy mula sa Pope hanggang dun sa laity. Meron tayong overall shepherd, overall bishop ng Rome, si Pope Francis. Okay yung hierarchy natin. Ang ini-imply niyan, obedience. Kaya may hierarchy. Obedience. Check.
Meron tayo si Blessed Virgin Mary. Check. May mga saints tayo. Check. Marami tayong mga ginagawa sa buong isang taon. Masyado tayong abala. Ang kulang sa atin yung buhay. Tama talaga lahat eh. Pero hindi perfect. Di ba? Mas kina ako ilang buwan pala akong Katoliko Hindi po ako perfect. May mga sablay pa kayo napapakinggan sa akin, di ba? Ano expect mo sa ilang buwan? Di ba? Ano expect mo? Kaya nga tayo nagsusumikap mag-aral na patuloy, nagtatanong, nagbabasa, nakikinig sa mga videos ng mga theologians natin para maging familiar si Brad Calix later on, after a year, plastado na to eh. Ngayon medyo nangangapa ako ng konti eh. Sa biyaya lang ho ng Diyos talagang matututunan kong patuloy eh. Katulad ni John the Baptist, kailangan ko ibaba yung sarili ko eh. Matuto, maging estudyante, maging apprentice, araw-araw. Hingin ng gabay ni Blessed Virgin Mary, humingi ng gabay sa ibang mga santo. Ipanalangin ang mga kapatiran doon sa purgatorio. Di ba? Mga kapatid, ayusin natin ang buhay natin. Kaya lang paano aayusin ng Katoliko ang buhay niya kung hindi niya kilala, malabo yung kanyang identity. Hindi niya malaman kung siya talaga ay Kristiyano, kung si legit siyang Catholic. Ang dami-dami ng Katoliko worldwide, 1.390 billion. Imagine mo worldwide yan. Sa Pilipinas sila. Majority pa rin ng mga tao sa Pilipinas, Katoliko. Pero ilang porsyento yung nabubuhay ng maayos. Yung hindi nagko-corrupt sa trabaho niya. Yung honest na mga Katoliko. Ilang porsyento ang mga honest na mga politicians natin. Majority Katoliko eh. Yung mga nasa academe, karamihan dyan Katoliko eh. Yung mga nasa gobyerno, Katoliko po yan eh. Majority. Mga negosyante, Katoliko po lahat yan eh. Pero ang tanong, ilang porsyento sa Pilipinas ang nabubuhay ng maayos, may takot sa Diyos? Ilang porsyentong Katoliko ang maayos ang pamilya? Diba? Siguro nagsisimba, nagtitake ng communion, pero number one na bubugbog ng asawa, irresponsableng tatay, walang pakialam sa pag-aaral ng mga anak niya, involved sa pag-i-scam ng mga tao. Pansinin po nyo yan. Hindi ho biro eh. Kaya pag sinabing, I am a child of God, kasama dyan yung buhay. Kamusta ang buhay natin? May plano ba tayo magbago? O bahala na? Hindi pwedeng bahala na. Kasabay ng doktrina ay ang maayos na pamumuhay. Bro Chubby, Martin, uy, maganda umaga ho. Kanali kay Kuya Boots. God bless po sa inyo. God bless po sa inyo. Mga kapatid, itong authority na binabanggit dito kay, why do you baptize? Saan ba galing yung authority ni John the Baptist? Diretso po sa Diyos galing. And later on, it was confirmed and affirmed by the Lord Jesus Christ. Yung authority ni John the Baptist. Pinatay siya. Natapos niya yung kanyang role bilang preacher and baptizer. Dumating sa eksena si Jesus, nalaman niya na lang na meron nagbabaptize. Nalaman niya na lang na pinatay niya yung pinsan niya. Ang mga tao gahaman sa authority. Naglilingkod ho ba kayo sa gobyerno? May mga tao ba kayo under you? Meron po kayong authority
authority. Ang maging bishop, ang maging pope, grabe po yung authority niyan. Direkta galing po sa Panginoong Yesus. Sila po yung successor di ba? Mula kay Saint Peter na kauna-unahang pope, tapos series of mga popes na tayo, at si Pope Francis pang 266 na papa ng Roma. Yung mga pari natin may tamang authority. Yung apostolic succession, yan yung isa sa mga nagustuhan ko kaya ako nag-join sa Catholic Church. Kasi pwedeng ma-trace yung legitimacy ng Catholic Church mula doon kay Saint Peter. Marami naging papa Marami naging bishops Pero kung iti-trace mo yun, papataas kay Saint Peter. Walang ibang religion na makapag-trace niyan. Yung apostolic succession and authority maliban sa simbahang Katoliko. Tama yung simbahan natin Ang challenge lang kamusta yung authority naman na yan ng ating mga bishop, ng ating mga pare. Kaya nga tayo nagdadasal, di ba? Huwag sana silang ma-involve sa abuse of authority. Dahil sila ay bishop, dahil sila ay pare, pwede po nilang abusuhin yung authority nila Pwede silang manggamit ng tao, paikutin nila yung tao sa palad nila. Pwede silang mag-demand, mag-impose ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat nilang gagawin. Kaya nga po tayo nagdadasal sa tulong po ni Blessed Virgin Mary. Nagabayan, magsimula kay Pope Francis, sa mga cardinals natin, archbishop, sa mga monsignor, sa mga bishops natin, di ba? Sa mga priest natin, lalong-lalo na. Huwag silang mai-involve sa pag-abuse ng kanilang authority. Kasi they represent the Lord Jesus Christ on earth, di ba? Kaya lumalapit tayo sa confession. Bagamat tao yan na katulad natin, wala kang magawa dyan kasi may authority sila galing kay Jesus direkta. Kaya nagko-confess tayo sa kanila ng kasalanan natin. Hindi sila Diyos, pero ba't lumalapit tayo sa kanila? Because we acknowledge yung kanilang authority that it came from the Lord Jesus Christ Himself. That's why we respect them. Di ba? Mga kapatid, sa isang banda, as I realize, itong pilgrim natin, itong 2025, indeed, it will be a pilgrim of joy. May mga challenges along the way. January 2 pa lang ngayon di ba? Ang bilis ng panahon Magugulat ka, June na tayo. Pero ang tanong, sa araw-araw na laban natin, kasama ba natin si Jesus? Aware ba tayo sa presensya ni Mama Mary? Aware ba tayo sa presensya ng mga saints? Yun po yung hamon sa atin. At ako bilang bagong Katoliko, mga kapatid, tulungan niyo po ako. Sapagkat yung desire ko, etong taon na ito, mas makilala pa yung nanay ni Jesus. Hindi ko lang siya makilala dahil nag-aaral po ako. Nagbabasa-basa po ako all about Mary. Medyo makapal po ito at marami pa ho tayong tinitignan. Excited akong makilala pa si Blessed Virgin Mary. Excited po ako. For 37 years ng pagpapastor po hindi po ako nakatuon sa kanya Ang pagkakilala ko sa kanya mababa. Yung pagpapagamit niya sa Panginoon, hanggang doon lang siya. Hindi na ho lumalim yun. Kaya ho yung desire ng heart ko, mas makilala pa yung nanay. Yung nanay ni Jesus at nabinansagan the Mother of God. Gusto ko siyang mas makilala. Sana ganun ka rin. Makilala natin patuloy yung ina ng simbahan, yung God-bearer, yung Theotokos, hindi lang ang Panginoong Yesus. Kasi most of the
time lalapit tayo kay Blessed Virgin Mary, hindi tayo makakadirekta sa Father. Dumadaan tayo kay Blessed Virgin Mary para siya ay magdasal para sa atin. Di ho ba? Huwag tayong mahiya na sabihin Katoliko tayo. At ang hamon sa atin, ayusin natin ang buhay natin, mga kapatid. Michael Acohedo, magandang umaga, bro. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, Happy New Year. January 2 pa lang ho ngayon at matagal-tagal pa yung laban. As I close, mga kapatid, gusto ko lang po sabihin ito bago tayo manalangin. Ilapit niyo po yung aking may bahay. Isama niyo po sa dasal. Minsan po ay makasama ko siya rito ha. Mag-share po siya sa atin. Yung kanyang pinagdadaanan at excited po ko sa kung ano pwedeng gawin ni Blessed Virgin Mary para sa kanya. Nagdadasal po tayo ng miracle. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yon. Pangalawa ko, igagrant yon. Hindi ko alam. Pero ang pinapairal lang po namin, pananampalataya at yung pag-aantay. Pananampalataya at yung pag-aantay. Pag-pray po ninyo kami ha. Samahan nyo kaming magdasal at meron po kaming gagawing special na bagay itong February, Lord willing. Kasi gusto po namin makasal po kami sa simbahan. Ang habol po namin doon yung sacrament of marriage. Opo. Bagamat nakasal na po kami, pero bilang Katoliko ay nais po namin na ma-experience ito na ikasal sa simbahang Katoliko. It will be a simple wedding by February. Ipagdasal niyo po kami sa aming pangangailangan. At salamat po sa inyo in advance mga kapatid. Ito po kasi yung mga hakbang na dapat kong ayusin bilang layman, bilang host ng Kabrad. Kasi gusto ko maging maayos po eh. Ika nga wala akong sabit. Kung tatanungin ako ng mga tao, kung mapupunta ako sa iba't ibang lugar, baka maitanong ito. Kaya po bilang paghahanda po, ipanalangin niyo po kami. Gusto po namin itong gawin sa lalo't madaling panahon. Maraming salamat po sa inyo. Alright, tayo po ay bago tayo manalangin, gusto ko lang batiin po ito si mga listeners natin, si Remberto Esquadro ng Davao de Oro, si Bro Mers, Imelda Rolon Radamazo, Susan Oha, Jimmy Oren, Carmen Tabudlong Ganya, Loreto Castillon, Bonifacio Relente, Delia Unso, Benjamin Soleveres, Edith Bueno, Joey Olmedo, salamat. Adolfo Gabato Villacura, kay Edward Muliken Jr., Maya Rodriguez Acohedo, Julibert Oranza, Ray Agaton, Maylin, Valmoria Lagria, Alvin Zin, Paharon Meta, Edelito Ofida. Magandang umaga po. Bro Pablo, kay Carmen Tabudlong Ganya, Loreto Castillon, Edison De Mihilio, Benjamin Soleveres, Raydan Garcia, Anthony Canillas, Alan Jeline Castillo. Alright, announcement muna tayo mga kapatid bago tayo tuluyang magtapos sa pananalangin. Magkakaroon tayo ng yung tambalan po namin ni Bro Noe. Every Saturday po yan, alas 6:30 hanggang alas 7. So every Saturday, magsimula po yan sa next week. Hindi po itong Sabado ha. Sa next week ho. I-try natin kung itong Sabado kung okay na siya ha.
tatry natin. Pero every Saturday po yan. Alas 6:30 hanggang alas 7. Yung gagawin natin pagbabalita, magsimula sa January 6. Magbabalita po ako, no? Balita sa lokal dito sa Negros, may national news tayo, ano nangyayari sa Maynila, may international news tayo, at yung balita galing sa Vatican. So, Brad Balita ho yan ang pangalan, Brad Balita. Alas 12 ho yan ang tanghali, mangyayari. Mapapakinggan nyo ang balita na yan sa YouTube channel ng Factbusters ng alas 3 ng hapon. At sa aking YouTube channel na State of Grace TV alauna. Okay? Makikita nyo rin yan sa State of Grace na YouTube channel natin. Sa mga interesadong mga kapatiran na gustong lumalim kung paano nyo ipagtatanggol ang pananampalataya laban po sa maling aral, punta kayo sa Factbusters PH po sa YouTube at doon sa Beloved Catholic na Facebook page. Nandyan po ini-expose ni Cabornok ang mga turo ng Iglesia ni Manalo, Jehovah's Witness, SDA, ang Dating Daan at yung grupo ni Kibuloy. Opo. Especially po ni ang sulpot na sekta noong 1914. So, punta kayo sa Factbusters PH sa YouTube. Gusto ko pong i-share na kung hindi pa ho kayo member ng CFD sa inyong lugar, mag-inquire po kayo sa inyong parish priest. Kasi in order for you na maipagtanggol nyo yung pananampalataya, mahalaga po na meron kayong proper training. Ang Catholic Faith Defenders ay meron tayo niyan nationwide, pero hindi pa lahat ng lugar ay meron. Sa Bacolod po ay medyo malakas po kami dito. Meron kaming ongoing na mga seminars sa mga gustong maging bahagi. At pag naging member na po kayo, katulad ni Brad Calix, ay meron po yan tinatawag na formation. Yung patuloy bang nag-aaral ng mga doktrina. Importante ho yan. Maging member kayo ng Catholic Faith Defenders. Oho. Binabati natin patuloy si Reverend Father Darwin Gitgano ng punto por punto, si Bro Wendell Talibong. Opo. Nakagawa na po ko ng GC para po sa mga listeners po natin outside the Philippines. Once a week lang ho yung ating gathering, no? Meron tayong kwentuhan, balitaan, panalangin, at meron tayong Word of God. Katulad nung binanggit ni kapatid na Apple kanina, yung ating GC na Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network ay daily po yan from Monday to Friday. Actually ho, magsisimula yan next week pa, January 6. Monday to Friday lang ho yan. Kung gusto ho ninyong mag-join, join po kayo. Yung iba po, nilagay na namin yung pangalan nyo dyan ha. O, hindi ho yan kung libre lang po kayo. Pero may oras lang po tayo, 1 hour lang po tayo from Monday to Friday. Alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Sa mga kasama namin dito sa diocese, mga kapatid, sa Bacolod, kami po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause ng San Juan Nepomuceno Parish. Ang may tema na ang pagpahayag. Yung proceeds po nito ay mapupunta sa pagkakabit ng helicopter ceiling fan. Opo, 500 po ang ticket. Diyan po sa aming simbahan, diyan po sa San Juan Nepomuceno Parish. Sa mga interesado ho, January 5 na ho yan. Etong Sunday na ho yan, the Feast of the Lord's Epiphany. Gagawin po yan sa covered court ng simbahan. Alas 6 po ng gabi yan. Etong Dinner for a Cause, 500 po. Sa mga kaibigan namin na mga Katoliko sa Bacolod, you may want to support us. Punta lang po kayo diyan sa admin, sa opisina sa San Juan Nepomuceno Parish sa Sumag para po sa ilang detalye. Makinig po tayo sa ating station, ang DYAF 1143 kHz sa Bacolod. You can drop by actually. Bukas po yung ating station. Alas 6 ng umaga at alas 7 ng gabi ho yan. Monday to Sunday. Pag-pray po natin na magkaroon tayo ng programa dito
later on sa DYAF, ang station po dito sa Diocese ng Bacolod, na bigyan tayo ng opportunity na makapag-broadcast dito po sa DYAF, Lord willing. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming learning sa umagang ito. Nakita namin ang buhay ni John the Baptist, na forerunner ni Jesus. Inintriga po siya ng mga religious people sa kanyang panahon. Tinatanong yung kanyang identity. Tinatanong ano masasabi tungkol sa kanyang sarili at bakit siya nagbabaptize. Sa kanyang mga sagot ay ibinida niya ang Panginoong Yesus. Pangalawa, yung kanyang pagiging humble bilang isang servant. Salamat sa kanyang naging ministry, bagamat ang naging sukli nito ay ang kanyang sariling buhay. Pero salamat sa kanyang ginawa na paghahanda sa dadaanan ng Panginoong Yesus. Tulungan niyo kami bilang maging katulad sana kami ni John the Baptist, na willing kaming i-risk ang buhay namin para ikwento ang patungkol kay Jesus. Yun po yung kulang sa mga Katoliko, sa totoo lang. Sana po itong taong 2025 ay seryosohin namin ang aming pagiging Katoliko. Ayusin namin ang buhay namin. Kasi yan ang kulang eh. Nagdadasal po kami para sa aming Santo Papa na si Francis. We just pray for good health para sa kanya. Wisdom na rin ho as he presides yung Vatican, sa mga cardinals po namin, sa bishops, sa mga monsenyor, at sa mga kaparian po namin. Nagdadasal po kami na sana itong mga kaparian namin sa buong Pilipinas, ilayo nyo sila sa anumang tukso. Mahal na Birheng Maria, kami po'y lumalapit sa inyo. Kahabagan nyo po mga kaparian. Sila po yung pinupunteriya ng kalaban araw-araw. Wala rin humpahinga yung mga temptation sa kanila. Ayaw namin silang makitang babagsak sa immorality, sa pagiging gahaman sa pananalapi. Naabusuhin nila yung kanilang kapangyarihan bilang mga representative ng Panginoon sa lupa. But instead, we would like to see them na nagpapatuloy bilang pare, masayang naglilingkod bagamat may mga hardships. We'd like to see our priest na talagang yung desire niya na ilapit kami, tulungan, na maging maayos na Katoliko, ay makita namin. Hindi po sila perfect, pero they're trying their best na maging maayos ang kanilang pakikitungo halos sa lahat ng mga parishioners. Lord, I'd like to pray for my bishop dito po sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob na patuloy, magandang kalusugan at wisdom sa kanyang pangangalaga sa lahat ng makaparian sa Diocese ng Bacolod. Nagdadasal po kami ng patuloy niyong kahabagan, hindi lang sa makaparian, kundi sa lahat ng mga layman, sa lahat ng mga apostolada po. Nagdadasal kami na makapag-ingat din po sila sa kanilang mga sa kanilang mga buhay. Umaasa kami sa maghapong ito ng Huwebes na patuloy namin masaksihan ang paggalaw niyo sa aming buhay. Pagpapalain niyo po kami, tulungan kami na magrosaryo kami bilang pamilya. Sa mga tatanggap ng sakramento ng bautismo itong Enero sa iba't ibang parokya, nihiling namin ang inyong gabay. We would like to thank you, Father God, for this morning. Salamat sa mensahe. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Sa tingin nyo, ito yung makakatulong sa iba, sa ibang mga grupo. Mga kapatid, i-share natin tong video na ito at sana po gamitin ito ng ating Panginoon Diyos. Muli, Happy New Year sa bawat isa. Kung may mga personal po kayong questions, you can direct po sa akin, ha. Kung may mga gusto kayong itanong, you can call me 0950-266-9596 o di kaya video call, ha. Apo, wag po kayong mahiya.
wag lang po ng alas 10 ng gabi kasi lobat na tayo niyan eh. Medyo hindi na natin kaya po pagka alas 10 ng gabi ha. Pero kung medyo maaga-aga po, okay lang po sa atin. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Once again, Happy New Year sa bawat isa. To God be the glory and bye for now. Meg Lubrido, magandang umaga. Maraming salamat.